Magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po ay magsisimula na sa ating banal na pagdiriwang. Panawagan para sa ikakasal. Si Nico J. D. Padrique na nakatira sa Valenzuela City na anak nila Arnulfo Padrique at Caridad Padrique ay ikakasal kay Kien Armiel S. Garin na nakatira sa San Nicolas, Manila, anak nila Melchor Garin at Armelia Garin. Kung sino man ang may nalalaman na hadlang sa kanilang pag-iisang dibdib, mangyari lamang ipagbigay alam agad sa opisina ng parokya. Contact number 0915-458-5880. Salamat po. Bahagi ng propesiya sa matandang tipan na sa pagdating ng Mesiyas, magiging malinis na muli ang mga may ketong. Sa ngayon, ang ketongin ay yaong mga naglulungkot, nahihirapan at nangungulila sa buhay. Inaasahan tayong makasunod sa halimbawa ni Kristo na inabot ang taong mahihina at hindi tanggap sa lipunan. Magbunga nawa ang Eukaristiyang ito ng tunay na malasakit at pagdadamayan upang tunay tayong maging magkakaisang pamayanan. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong Kura Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Ngayon muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin.
ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa ika-6 na linggo sa karaniwang panahon at ngayon po ay ginugunita natin ang pandaigdigang araw ng mga may sakit. Isama po natin sa ating misa ang kagalingan para sa lahat po ng mga may karamdaman. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdaraman, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon, aming Diyos sa ng langit, amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklong sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, amen, amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan sa pamamagitan ni Jesucristo
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Itinakda sa mga Israelita sa lumang tipan kung paano makitungo sa mga ketongin. Ang pagkatakot at pagkamuhing ito ang pamantayan sa pag-unawa natin sa Ebanghelyo sa araw na ito. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, kung ang balat ni numan ay magbago ng kulay, mamaga o kaya'y magkaroon ng singaw na parang ketong, dadalin siya kay Aaron o sa mga anak niyang saserdote. Ituturing siyang marumi at di ito dapat kaligtaang ipahayag ng saserdote. Ang may ketong ay dapat magsuot ng sirang damit, hindi magsusuklay, tatakpan ng kanyang nguso at laging sisigaw ng marumi, marumi. Hanggang may sugat, siya'y ituturing na marumi at sa labas ng kampamento, mamamahay na mag-isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ay atin pong aawitin. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kaniyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng poon ay di naparatangan, dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nalinlang. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking ginawang mga pagsalansang. Di ko inilihim, pinagpasiyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idain, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod.
lahat ng matuwid at tapat sa poon, magalak na lubos, dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos. Sumigaw sa galak ang lahat ng taong sa Kaniya'y sumunod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Inihahayag ni Apostol Pablo ang kanyang sarili bilang huwaran ng pagsunod kay Kristo. Makakaya kaya nating sabihin ito ukol sa ating sarili. Lahat ba ng ginagawa natin ay para sa ikararangal ng Diyos? Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung kayo'y kumakain o umiinom, o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ninuman ng mga Hudyo, ng mga Griego, o mga kaanib sa simbahan ng Diyos. Ang sinisikap ko na may mabigyang kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko hinahanap ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami, upang maligtas sila. Tularan ninyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang ketonging lumapit kay Jesus, nanikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapagagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya, sabay ang wika,
Ibig ko, gumaling ka. Noon di nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkos ipinamalita ang nangyari. Ano pat hindi na hayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang na puok at doon pinagsasadya ng mga tao, buhat sa iba't ibang dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-6 na linggo sa karaniwang panahon at ngayon po ang pandaigdigang araw ng mga may sakit. Ika-6 na linggo, sa susunod na linggo ay unang linggo na ng Kwaresma. Napakabilis po ng panahon at matapos po na ipanganak, ngayon naman ay papasok tayo sa mga pagpapakasakit, paghihirap ni Kristo. Sabihin niyo nga po sa katabi ninyo, gusto ko gumaling ka. Para sa lahat na po ng mga may sakit, may mga karamdaman, mga nasa online, mga hindi na makapagsimba dahil sa sakit, ngayong araw na ito, ipinaparating sa atin na gusto ni Jesus na gumaling ka. Ang tanong, gusto mo ba? Amen kayo ng amen. Wala naman kayong sakit, no? Pero mayroon tayong mga kakilalang may sakit at gusto natin, no, sa pamamagitan ng ating pong pamimintuho din, no, sa tulong na mahal na Birhen ng Lourdes, nawa ay matulungan niya tayong idulog, no, ang lahat ng mga may sakit kay Jesus upang ito ay kanyang pagalingin. Dahil hindi po biro, no? Hindi po madali ang magkaroon ng sakit. Unang-una, nakaka-drain nito ng energy, nakaka-drain ng bulsa. Kasi nga dito sa ating bansa, hindi maayos ang ating healthcare system. Kapag nagkasakit ka, hihintayin ka na lang mamatay. Kasi nga pag dinala ka sa ospital, lalo kang aatakihin. Pagpasok mo pa lang, may metro na. Kada pasok ng nurse, kada pasok ng doktor, bayad. At isosolder yan ng may sakit o ng pamilya. Dahil minsan di kaya ng PhilHealth, di kaya ng mga health insurances. Talagang kung matututo lang sana ang ating gobyerno na huwag ibulsa ng ibulsa, huwag maging korap, magiging maayos, no? Ang lahat ng ating po mga basic na pangangailangan kaysa yung mga charter chains na pinagkakagastusan. No? Kanina, bago po yung interview sa radyo, usap ay si Congressman Lagman na sinusulong na naman ang divorce. Gusto na naman ang divorce. Sana daw ito ang maging Valentine's Day gift, divorce. Hindi ko alam kung saan talaga tayo. Bagay, tayo naman yung pumipili sa kanila. Di tayo din talaga magdudusa. Bakit walang maayos na health care system? Kasi yung mga nilalagay natin, walang malasakit. Sabihin nyo nga po, malasakit. Ang isang gamot sa sakit ay malasakit. At hindi dapat yan mawala sa atin. Kapag nawala yan, ay wala talaga mangyayari. May isang tao po na lumapit kay Jesus.
isang taong may ketong. At ayon sa panuntunan, ang isang ketongin dapat inilalayo, inilalabas. Wala pang mga quarantine facilities noon, kaya sila ay itinataboy, pinalalayo sa mga tao. Sabi po sa unang pagbasa sa aklat ng Levitico, kapag ang isang tao nagkaroon ng sakit sa balat, katulad ng ketong, dapat niyang ipahayag ito sa tao. Kaya nga sabi, kailangan siyang sumisigaw ng marumi, marumi, marumi. Para yung mga tao kung sakaling lalapit siya, kasi nga, pag may sakit ka ng ketong, mawalan ka ng trabaho. Walang tatanggap sa iyo, walang tutulong sa iyo. So, habang hinihintay mo yung malalagutan ka na lang ng hininga, magugutom ka pa rin. So, anong gagawin? Mamamalimos ka. Magmamakaawa ka sa mga tao na bigyan ka ng pagkain. Ang problema, habang lumalapit ka, lumalayo naman sila. Ganon kahirap ang taong may sakit. Kailangan mo pa rin kumilos. Pero ang sinasabi, kung meron kang may sakit, kailangan mo pa rin tugunan. Kailangan mo pa rin gawin ang responsibilidad mo. Hindi lang ba, ay may sakit ako, dapat ako lang. Ako ang pansinin nyo, ako ang pagtuunan nyo ng pansin. Ang sinasabi dito, responsibilidad mong ipaalam sa tao kung may sakit ka. Kung nakakahawa yan, sabi nga, balutin mo ang iyong bibig, balutin mo ang iyong buong katawan para hindi ma-expose yung mga sugat, hindi kumalat ang virus. Para hindi nakakahawa. Para naiiwasan yung paglaganap. Kasi nga, wala pa ngang gamot nung panahong iyon. Kaya labis na nakakaawa. Kaya itong ketongin sa Ebanghelyo, may mga nilabag itong protocols. Siguro naman, familiar kayo sa mga salitang protocols. Kapag nadikit ka sa isang taong may sakit, persons of, ano nang tawag sa atin? POI, POM, kung ano-ano mga PO na nabansagan tayo. Nadikit ka lang sa taong may COVID, no. Suspect ka na. Umubo ka lang, suspect ka. Pero dito, dahil sa malasakit ni Jesus, kaya dali-dali niyang tinugunan ang pakiusap, pagmamakaawa ng taong may ketong. Kung ibig po ninyo, mapapagaling ninyo ako. Kaya agad-agad din tinugunan ni Jesus yung kanyang sinabi at ang sagot niya, gusto ko gumaling ka. Kasi pwedeng mag-cause ng skandalo, no, ng kaguluhan doon sa paligid. Kasi bakit nandyan yung ketong? Nandyan yung may sakit na ketong. Na kalapit pa ni Jesus. So, marumi na rin si Jesus. Hinawakan pa nga ni Jesus eh. Pero lahat ng to ay dahil sa kanyang pagmamalasakit doon sa taong yun. Nga lang, itong taong ito nakalimot, hindi na nagmalasakit para sa iba. Minsan, no? Pag may sakit tayo, nakakaawa talaga tayo, no? Pag may sakit tayo, yung pakiusap natin, yung ambait-bait natin, no? Dasal tayo ng dasal, lahat na lang ginagawa natin, lumuhod, magpatira pa, pumunta sa iba't ibang lugar, mapagaling lang. Pero nung gumaling, ayan, matigas na naman ang ulo. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag matigas ang ulo. Kaya ka nagkasakit kasi sa katigasan ng ulo mo. At kaya ka rin nagkasakit, no, yan, dahil hindi ka nagmalasakit unang-una sa sarili mo at hindi mo inisip yung mga tao sa paligid mo. Wala na eh, nandiyan na yan. Sira na yung baga mo, sira na yung atay mo, may sakit ka na habang buhay. Kaya yung mga tao naman sa paligid mo, pwede yung pamilya mo,
Medyo draining talaga, no? May makakaranas ng pagkapiko, nakakaranas ng pagkainis kasi may sarili kang buhay pero kailangan mong magmalasakit sa taong may sakit. Meron kang gustong bilhin pero kailangan mong magbigay ng pambili ng gamot. Dahil pag hindi mo naman ginawa, sinong magmamalasakit yan? Ganyan ang sitwasyon natin. Pero nawa, kung sakali may ganyang mga karamdaman o mga nararamdaman, no? Kasi hindi lang yung may sakit ang apektado. Kahit yung mga malalakas, nagkakasakit na rin kasi nga yung stress. Pero sana makatulong. No, sabi nga ni San Pablo, lahat ng ginagawa natin, sana gawin natin alang-alang kay Kristo. Yun yung pwede mong pagugutan eh. Di ba? Kasi wala nang ibang gamot na makakatulong. Pwedeng yung mga pills, yung mga paracetamol, medical, yung mga ganyang mga medication, pwede makatulong pero yung sakit sa kalooban, hirap gamutin yan. Pero sabi ni San Pablo, wag lang sana, no? Kasi pag namayani talaga yung isipin mo yung paano ko, paano yung sarili ko. Pero ang sabi ni San Pablo, katulad ni Kristo, sinisikap niya, hindi lang ang sarili niyang kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami. Kaya sana po, no, sa ating mga malalakas pa, taas nga ang kamay ng mga malalakas pa, itigil nyo na yung pills. Itigil nyo na yung pag-inom ng labis. Itigil nyo na yung pag-iisip ng kung ano-ano. Mga toxic na pinapasok natin sa magkakasakit ka niyan. Yung mga may bisyo dyan, utang na loob. No? Sana may ipon kayong pambili ng gamot. Kasi, di ba, minsan nasasabi natin, napakasarap kayo, tapos ngayon, pipirwisyohin nyo naman kami. Di ba may mga ganun tayong linyahan, no? Kasi pinagbabawalan mo, ayaw. Tapos nung magkasakit na, ayan na. Isang araw, magugulat ka. Gugulating ka ng stroke. Bibigay, katawang lupa natin, bibigay yan, no? Kaya sana sa pagpasok, no, ng Kwaresma, masimulan din natin talaga, no, yung pangangalaga sa ating katawan. Kailangan mong magpalakas kasi mayroong mga tao sa paligid mo na umaasa sa iyo. Hindi naman nila gustong magkasakit, pero sadyang dinapuan sila ng sakit. May dahilan din ng Diyos, no, kung bakit nangyari. Kung bakit pinahintulot, although hindi galing sa Diyos ang sakit, ha? Tandaan niyo yan. Hindi galing sa Diyos ang sakit. Kasi walang nilikha ang Diyos na masama. Kaya lang, yung mga desisyon nga natin sa buhay na nakakaapekto din sa iba, kaya nagkakaroon tayo ng sakit. Hindi laging himala ang aasahan natin. Ha? Ang kailangan din natin, maging mabuti at tama ang ating mga desisyon. Kaya isihan nyo lang ang buhay. No? Huwag kumain ng sobra. Kaya kahapon, no, naiisip ko, bakit kaya gano'n? No? Tingnan nyo nga yung mga katabi ninyo. Sabi ko, bakit gano'n? Marami sa mga mahihirap, matataba. Naisip niyo ba? Marami sa mahihirap, matataba. Namumblema yan sa pagkain. Bakit ang mga mayayaman, walang problema sa pagkain, mga payat? Ano niyo ba? Nakikita niyo. Di ba, no? Walang pagkain pero tumataba. Yung ang daming pagkain pero hindi kumakain. Wala lang, naisip ko lang. pero source ng sakit kasi natin, di ba? Sa kinakain at mga bagay na hindi natin kinakain.
Kasi mga kabataan, ayaw ng gulay. Puro nuggets. I love chicken nuggets. Puro process. No? Ito yung mga, mga resulta ng ating mga desisyon sa buhay. Pero napakabait pa rin ng Diyos at talagang nagmamalasakit sa tao. Kaya yung kahilingan na gumaling, huwag kang mag-alala, ipagkakaloob ng Diyos at iibigin ng Diyos na gumaling ka. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinagaling ni Jesus ang isang ketongin, kahit na ito'y mga hulugang si Jesus ang magmimistulang ketongin pagkatapos. Sadyang dakila ang pag-ibig ng Diyos sa tao, kaya ating hilingin sa ating Ama, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Taglayin nawa ng simbahan at ng mga pinuno nito ang tapang na ibinubunsod ng Espiritu Santo nang sa gayoy mapangtawanan ang pangakong maging simbahan ng mga dukha. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Huwag nawang matakot ang mga namumuno sa pamahalaan na bumalangkas ng mga programa na maaaring umani ng batikos, subalit tunay namang mapakikinabangan ng mga maralita. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bigyang pag-asa at lunas mo nawa ang mga kapatid naming may sakit at dumaraan sa matinding pagsubok ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manindigan nawa ang ating pamayanan sa dangal na nararapat sa bawat tao. Upkopin nawa natin at ipagtanggol ang karapatan ng mga matatanda, mga may kapansanan at mga bata. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin nawa ng Panginoon ang lahat ng mga mahal natin sa buhay na pumanaw na. Patuloyin nawa sila sa kanyang kaharian kung saan pinapawi ang paghihirap at kalungkutan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amahang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamat. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig, kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, may nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, pampara sa aming maging katawan at dugo, aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. May napapasalamat dahil may iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Maurito na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sa
namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Katawan ni Kristo,
Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming kabubuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa Birhen ng Lourdes para sa pandaigdigang araw ng mga may sakit. O mapagkalingang Birhen ng Lourdes, kami mga dumaranas ng mga karamdaman ay dumudulog sa iyo. Sapagkat ikaw ang taga-aliw ng mga nagdadalamhati at kalusugan ng mga may sakit. Lubos kaming nagtitiwala sa iyo dahil sa maramit mahimalang pagpapagaling na ginawa mo sa Lourdes at sa buong mundo. Taglay ang maalab na pananampalataya at pamimintuho, kami buong kababaang loob na sumasamo sa iyo para sa aming mga kapatid na may karamdaman. Yamang tunay na marami ang gumaling dahil sa pamimintuho sa iyo, mangyaring gumawa ka ng isa pa at iligtas itong mahal namin sa buhay. Ilayo mo sila sa panganib at ibangon sa banig ng karamdaman upang sila'y makabalik sa paglilingkod sa iyong anak na nabubuhay at nagahari kasama ng Espiritu Santo magpakailanman. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, Ipanalangin mo kami. Maria taga-aliw ng nagdadalamhati, Ipanalangin mo kami. Maria kalusugan ng mga may sakit, Ipanalangin mo kami. Umupo ang lahat. Jesus, maraming salamat po sa pagbibigay ninyo ng inyong sarili para sa amin. Naniniwala po kami na ikaw ay naririto sa banal na iyong Eucharistia. Tulungan mo po kami maging mabuti, magalang, masipag, masbasan po ang aming mga magulang kapag kay Jesus, mahal kita. Ang solidad, mahal kita.
Sa darating na Martes, 13 ng Pebrero, ay ang silabsala o pagsusunog ng mga lumang palaspas. 14 ng Pebrero ay ang Miyerkules ng Abo. Ang atin pong banal na misa ay sa 6 ng umaga at sa 6 ng gabi. Sa 16 ng Pebrero, araw ng Biyernes, ay ang daan ng krus sa mga sakop ng ating parokya sa ganap na 5 ng hapon. Karagdagan po sa announcement, so ang Ash Wednesday ay tumapat din ng Valentine's Day. Hindi po bawal mag-date. Okay? Pwede kayong mag-date, magsimba muna kayo. Magpalagay kayo ng abo, at tiyakin din na sa pagpapalagay ng abo ay nag-o-observe tayo ng fasting and abstinence. So pag fasting, magbabawas tayo ng kain. So isang kain lang hanggat maaari, lalo na sa mga 18 years old hanggang 59. Kung ikaw ay hindi comorbidity o walang sakit, kailangan mo itong, kung ikaw po ay katoliko at seryoso sa atin pong gagawin na pag-aayuno, so meron po tayong fasting and abstinence. So pag sinabing abstinence, bawal po ang karne. So kung magde-date kayo, mag-fishball lang kayo. Okay, so bawal po ang karne. Bakit bawal ang karne? Kasi ang karne ay simbolo ng festivity, yung marangya. Diba? Kasi yan yung mga inihahanda natin kapag may mga special occasions, magpa-fasting nga tayo. Magastos at mahal din kapag mga karne. Kaya nga, di ba, ang uso sa atin ay munggo at galunggong. Kasi yun yung mura at syempre nagpa-fasting din tayo sa ating katakawan. So yun po, no? Baka makalimot. Dito sa paligid natin, marami nagtitinda ng barbecue. As Wednesday, huwag kayong bumili. Hayaan nyo sila, hindi nyo ikakahirap, no, yung hindi kayo magtitinda. Diyan, sa kabila, palengke, doon may palengke, pero mga Katoliko mismo ang nagtitinda dyan. Yun nga lang, kasi nga, nakakalimutan natin bigyan ng halaga o pagpapahalaga ang gagawin natin o pagsisimula ng Kwaresma. Kaya sanayin nyo, no? Pwede kayong kumain ng gulay o isda. Baka lang may magtanong, bakit bawal ang karne? Pag tinanong ng mga bata, kasi nga papasok tayo sa pag-aayuno. So hindi tayo pwedeng maging magarbo o magastos sa araw na yan. Kaya anuman ang matitipid ninyo sa araw na yan o sa panahon ng Kwaresma, dito nyo ilalagay sa handog solidad. Okay ba? Pasok mga sakristan. Bigyan ng tag-iisa lahat. Kasi nga, ang fasting and abstinence ay effort yan, no, ng sarili. No? Sana hindi maging pabigat. No? Pwede niyong ilagay sa opisina, ilagay ninyo sa kung saan man para mapaalalahanan. No? Yung imbis na pambiling sigarilyo, dito mo ilagay. Imbis na pambili ng tandway, pundador, dito mo ilagay. Kasi nga, nag-aayuno tayo. No? So, ang proceeds po nito ay para makaipon tayo para sa pagpapapintura ng tahanan ng Mahal na Birhen ng Soledad. So sana po kumuha kayo ng higit sa isa at ipasa nyo po o ibigay nyo sa kung sino man ang po pwede. No? Sa mga tindahan, sa mga bilihan, no? Para po matulungan natin ang ating pong simbahan. At paghandaan niyo po, baka lang may gustong sumama, no? Nag-organize po tayo ng, pakimark nyo na lang sa kalendar, ng Lenten Pilgrimage. Pupunta po tayo sa 5 simbahan sa Batangas. Siyempre, mag-aarkila tayo ng bus. Kanya-kanyang pagkain na lang, dala ng pagkain para mas mura. Mag-prepare lang more or less, no? 1,200 para sa transportation. March 9, Sabado po yan. So yung mga ibang detalye sa susunod na linggo na po, pinafinalize lang doon sa bus, ano ba tawag dyan? Sa company, no, ng bus para
maayos po yung ruta na dadaanan. Mga 5 simbahan lang po ang bibisitahin natin para hindi masyadong pagod. No? Pero inaayos po yung schedule na makapagmisa tayo dun sa Padre Pio. No? Dun yung unang simbahan na pupuntahan. Ang pinakahuling simbahan na yung, kung maayos po ang schedule, yung Basilica ng St. Martin of Tours, doon po sa Taal. Kung hindi sasabog ang Taal Volcan, no? Tuloy tayo doon. So, pero yun po yung pinakahuli. So mula Padre Pio, may madadaanan tayong mga simbahan, yung St. Therese Shrine, San Isidro Shrine, St. Vincent Ferrer. So inaayos lang po. Pero pakimark na po at magpa-register na sa simbahan. Sa opisina, sa mga interesado po na makapag-Lenten pilgrimage. So maglalakbay tayo at magdadasal po tayo doon. So transpo at t-shirt lang ang babayaran. Yung pagkain, kanya-kanyang baon na po para medyo mas makatipid tayo sa contribution. Okay? So salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta at pagtulong sa ating pong simbahan, ang simbahan ng Birhen ng Soledad. So see you po at mag-celebrate ng Valentine's Day nang hindi tayo lumalabag sa mga tuntunin ng ating pong pananampalataya. Kung ayaw ninyong magkasakit. Okay? Magsitayo ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos. Ay, nakalimutan ko pala. Welcome sa grupo ng kapatiran ng El Señor Kaibigan, yung mga deboto po ng Poong Jesus Nazareno. Welcome sa Bahay ng Soledad. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, humayo natin pahayag, kanyang paggaling at labahan, sa buhay pag-ibig at katarungan, banda ng kanyang kaharian. Mga dakila't lukha, ang banal